Richard Colon. Isang malaking patunay na ang boxing at ang combat sports ay hindi lamang simpleng laro. Sa bawat laban, hindi lang ang panalo ang nakataya kundi pati rin ang kaligtasan ng bawat manlalaro. Ang dating binatang puno ng pangarap na may pusong matibay at handang harapin ang anumang hamon ay biglang naglaho sa dilim dahil sa trahedyang hindi inaasahan. Isang mahalagang paalala sa lahat ng fighters at mga taga-subaybay ng sports na ito. Ang panganib na kaakibat sa bawat laban at kung paano ito maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan at maging kinabukasan ng bawat fighters. Samahan niyo ko sa kwento ni Richard Colon. Si Richard Colon ay ipinanganak sa Maitland, Florida sa kanyang mga magulang na si Richard at Nieves Colon. Noong si Richard ay 10 years old, nagpasya ang kanyang ama na lumipat ng tirahan sa Puerto Rico. Isang desisyon na magdudulot ng malaking epekto sa buhay ni Richard. Bata pa lamang ito ay namulat na sa mundo ng boxing. Dahil noong bata siya ay lagi nitong pinapanood ang kanyang ama na mag-training at naririnig niya rin ang mga kwento kung gaano kahusay ang kanyang ama sa boxing noong kalakasan nito. Kaya naman naging inspirasyon ito ni Richard para simulan ang pagbaboxing kasama ang kanyang tatay na nagsilbi niyang coach. Nagsimula si Richard sa pagbaboxing sa kanilang garahe lamang. Siya ay nangangarap na balang araw ay maging magaling na boksidor kagaya ng kanyang ama. At sineryoso niya nga ang pagbaboxing. Ito'y naging masipag at dedicated sa kanyang training na naglalaan ng maraming oras sa kanilang local gym para magpalakas. At ito'y sinuportahan ng kanyang pamilya. Sa kanilang bayan sa Puerto Rico kung saan mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Richard na maging magaling na boksingero. Dahil sa boxing, nahanap niya ang kanyang layunin sa buhay. Dito nga, kasabay ang kanyang mga kapwa batang boksingero ay patuloy nitong hinasa ang kanyang boxing skills. At sa kanilang local gym, nagsimula siyang bansagang digjet. Ang bansag na ito kay Richard Colon ay nagsimula sa salitang digger o naghuhukay dahil sa kanyang tangkad. Nung simula ay ginagawa lang itong biro, ngunit kalaunan ay naging trademark na rin ni Richard ang bansag na ito sa kanya. Tanda ng kanyang sipag at determinasyon sa boxing. Tulad ng isang taong naghuhukay ng kanyang daan patungo sa tagumpay. Nang si Richard ay nagsimulang lumaban bilang amateur fighter, puminang ang kanyang talento at husay at agad na gumawa ng ingay sa bansa dahil sa sunod-sunod nitong pagkapanalo. At siya'y nakakuha rin ng 5 national championships sa iba't ibang weight division. At ang pinakamalaking tagumpay nito bilang amateur fighter ay noong manalo ito ng gintong medalya para sa 2010 Pan American Youth Championship na nagpapatunay ng kanyang husay. Ngunit ang daan ni Richard patungo sa pinapangarap na Olympics ay naging kabiguan dahil sa Brazil Free Olympics qualifiers ay nakaharap niya ang isang malakas na kalaban na si Gabriel Maestre, isang Venezuelan fighter. Kahit anong husay ang pinakita ni Richard ay nadaman niya ang isang mapait na pagkatalo sa 3rd round. Dahil dito, hindi niya naabot ang pinapangarap na Olympics. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko si Richard sa kanyang pangarap. Nagdesisyon siyang maging professional boxer at iniwan ang kanyang amateur career na may malinis na record of 17 wins and 0 losses. Nagsimula ang professional fighting career ni Richard Colon sa kanyang debut laban kay Xavier Lasal noong February 23, 2013 sa Puerto Rico at dito nagpakita si Richard ng angking lakas at sa loob lamang ng first round ay nakamit nito ang panalo sa pamamagitan ng knockout.
Matapos ang matagumpay na debut, walang tigil ang dedikasyon ni Colon sa kanyang training at laban upang may mapatunayan sa kanyang karir. Sa taong 2013-2014 ay lumaban ito ng 12 beses at lahat ng ito ay kanyang naipanalo. Dahil dito ay naging mabilis ang kanyang pag-angat at sa bawat laban ay nadaragdagan ang kanyang karanasan at mas lalo itong nakilala bilang isang bagong boxing star. Noong September 9, 2015, dumating ang isang pinakamahirap na laban ni Colon na katapat ni Prichard, si Vivian Harris. Si Harris ay isa ng veteranong boxer sa mga panahong ito at hinubog ng karanasan. Kaya naman naging matinding kalaban ito para kay Colon. Ngunit sa kabila ng matinding hamon ay hindi ito nagpatinag na ipinakita kay Harris ang kanyang bagsik sa loob ng ring. Sa 4th round ay natamaan ni Prichard si Harris ng isang right hook na nagpayanig sa kanya at ito'y sinamantala ni Colon para tapusin ang laban. Dito, nanalo si Colon via knockout sa 4th round. October 17, 2015, kung saan nagtapat si Prichard Colon at Terrell Williams. Subalit, lingid sa kaalaman ni Colon na ito na pala ang magiging huling pagkakataon na siya'y aakyat ng ring. Sa unang 5 rounds ay nakakalamang si Colon sa puntusan. Ngunit sa simula pa lang ng mga rounds ay meron ng maling nangyayari. Dahil si Williams ay paulit-ulit sumusuntok sa likod ng ulo ni Prichard. Ito ay tinatawag na rabbit punches na labag sa batas ng boxing sapagkat ang ganitong suntok ay lubhang delikado. Kaya naman nagreklamo si Colon sa referee, ngunit sa kabila ng kanyang reklamo ay hindi ito pinapansin ng referee. At patuloy pa rin si Williams sa pagsuntok sa likod ng kanyang ulo. Kaya naman sa round 5 ay hindi na napigilan ni Colon ang kanyang galit. Ito'y na-prostrate at binigyan si Williams ng isang low blow. Dahil dito, si Colon ay na-penalize ng 2 points. Ngunit sa halip na huminto si Williams ay mas lalo pa itong naging agresibo at patuloy na sinusuntok ang likod ng ulo ni Colon ng paulit-ulit. Sa round 9 sa kasagsagan ng pagpapalitan ng mga suntok, isa na namang rabbit punch ang pinakawalan ni Williams na nagpabagsak kay Colon at ito ay naging unang knockdown ni Colon sa kanyang professional fighting career. Bagamat hilong-hilo na si Colon dahil sa mga patama sa likod ng kanyang ulo, ay sinabi nito sa doktor na kaya pa niyang magpatuloy sa laban. Ngunit nagkalituhan ang corner ni Prichard at akala nila ay tapos na ang laban at si Williams ay na-disqualified dahil sa paulit-ulit nitong violation. Kaya naman ang corner ni Colon ay tinanggal na ang kanyang gloves. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, na-disqualified si Colon at nanalo si Williams via disqualification. Pagkatapos ng laban, dahil sa pagkahilo ni Colon, ay inalalayan ito ng kanyang ina patungo sa dressing room. At sa dressing room nga, si Colon ay biglang nagsuka at ito'y nag-collapse. Kaya naman, dali-dali itong itinakbo sa pinakamalapit na ospital na kung saan natuklasan ng mga doktor na si Colon ay nagtamo ng severe brain injury na tinatawag na subdural hematoma. Ito ay ang pagdurugo sa loob ng ulo ng isang tao. Dahil sa malubhang kalagayan, agad siyang dinala sa operating room para sa emergency surgery at para agarang matugunan ang brain injury at mabawasan ang pressure sa kanyang utak. Kahit ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya, nanatili pa rin kritikal ang kalagayan ni Prichard at ito ay nauwi sa coma. At sa loob ng 221 days ay nanatiling walang malay si Prichard. Nang magising si Prichard Colon mula sa coma,
ay hindi na ito ang dating masiglang Pritchard na nakilala ng lahat. Ang dating puno ng sigla at lakas ay naglaho. Ang pagkakaroon ng subdural hematoma ay naging malaking pinsala sa kanyang utak na nag-iwan ng isang malubhang kondisyon. Sa kalagayan na ito, si Pritchard ay parang isang lantang gulay na hindi na kayang makipag-ugnayan sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya labis ang naging kalungkutan ng kanyang pamilya. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang pamilya ay hindi nagbago. Kahit sa mga sandaling pinakamahirap, nanatili silang nasa tabi ni Pritchard na nagbigay ng pagmamahal at pag-asa sa kanya. Samantala, si Tyrell Williams na naging dahilan sa kung bakit naging ganito ang kalagayan ni Colon ay nagpahayag ng matinding pagsisisi sa nangyari kay Colon, at ayon sa kanya ay walang sino man ang nagnanais ng ganitong uri ng trahedya sa boxing. Sa pinakahuling impormasyon hanggang ngayon, si Pritchard Colon ay patuloy na nagpapalakas at nagre-recover. Sa kabila ng hinaharap na pagsubok, makikita na puno ng kasiyahan at pag-asa si Colon. Siya ay naging matatag sa kabila ng naging epekto ng matinding pinsala sa kanya, at ito'y dahil sa pagmamahal at suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang kwento ni Pritchard Colon ay isang paalala sa atin ng panganib na kaakibat ng combat sports. Ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng respeto at pag-iingat, hindi lamang sa loob kundi pati na rin sa labas ng ring. Sa bawat suntok na pinapakawalan ay may kaakibat itong responsibilidad, hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kalaban. Ang buhay ni Pritchard Colon ay nagbigay ng inspirasyon sa marami, hindi lamang sa mundo ng boxing kundi pati na rin sa mga taong may matinding pinagdadaanan sa buhay. Ang kanyang katatagan at lakas ng loob ay patuloy na magliliwanag upang tayo'y hindi sumuko at patuloy na harapin ang hamon ng buhay. What's up ka-sports fanatics? Kung gusto mo pang makapanood ng ganitong video ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe. At shoutout nga pala kay Kelbri na nagsuggest ng ating kwento. Maraming salamat po.